na mahagi ng mga care packages na naglalaman ng mga staple food items at ready-to-eat canned items. It's a good thing that you have done. Most of the people here, they even eat without food. I'm very grateful to see a church like this one because the community benefits from this. Bukod sa mga care packages, ang mga residente ay tumanggap ng libreng mga gamot at libreng serbisyong medikal. Gayon na rin ng libreng konsultasyon sa mga medical practitioners. 12 dako, 6 na bansa, libu-libong natulungan. Sa dokumentaryong ito, samahan niyo kami sa isinagawang seri ng mga paglingap ng Iglesia ni Cristo sa kontinente ng Afrika. Yan ang mapapanood natin sa video na ito. Ang bilis lang talaga ng panahon. Parang kailan lang mga kapatid, mga kababayan at mga boss, linggo. Ngayon, linggo na naman. Noong mga nakaraang linggo, namasyal tayo sa Davao, namasyal tayo sa Northern Samar. At ngayon naman, gusto ba ninyo ulit mamasyal mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Sige, pagbibigyan ko kayo. Mamamasyal tayo sa doon tayo sa labas ng ating bansa kasi pahinga muna tayo sa magulong politika rito sapagkat ngayon naman ay araw ng linggo, ay araw ito ng ating pananampalataya. Kaya kung gusto ninyo sumama, sino gusto sumama mga kapatid, mga kababayan, mga boss? Paano kamay? Sasama ko kayo, dadalhin ko kayo sa saan? Sa Africa. Africa tayo pupunta kayo. I-ready ninyo yung mga passport, mga kapatid, mga babayan at mga boss. Pero huwag kayong mag-alala kahit wala kayong passport, wala kayong visa, kung ano-ano pa man yan, wala kayong pamasahe, makakapasyal kayo. Itutur ko kayo, dadalhin ko kayo sa iba't ibang panig ng Africa. Kung maalala ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, noong mga nakarang linggo ay nagsagawa po tayo ng paglilingap para po dito sa mga kapatid natin, mga kababayan natin sa South Africa. Sapagkat sila po ay pinakamahirap po na bansa dito sa buong mundo. Teka muna, bago tayo mamasyal, mag-ready muna kayo. At syempre, batiin muna natin yung ating mga subscribers, mga viewers, silent viewers, mga commenters, at syempre pa yung ating mga sniper. Ayan, nandyan sila sa screen. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo at huwag kayong mag-alala. Gagawin naman natin dito ang ating parte. Pero, bago tayo magsimula rito, hindi pa tayo nagsisimula, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po yung mga kapatid natin sa Afrika ha, magpakita kayo, kaway-kaway kayo mamaya pagkat pumunta na kami at manonood na kami, magtutur na kami dyan sa inyong lugar. Ano nga ba ang gagawin natin sa Afrika, Boss Rick? Ito ang gagawin natin dyan, mga kapatid, kababayan at mga boss. Ito po yung mapapanood natin. Dadalhin tayo doon sa Afrika sapagkat ito po yung gagawin ng lingap. At hindi lang po ito lingap. Kung hindi po may kasabay po ito ng mga medical mission at hindi lang po. Marami pa pong ginagawa ang Iglesia ni Cristo at dito po, tatayo ang balahibo ninyo, mamamangha kayo kung bakit ganito pala sila talagang kahirap. May mga tao dyan na talagang isang beses lang kumain sa isang araw. Tama po yung narinig ninyo. Yan po yung kasabihan na one day, one eat. Talagang sila po ito. Totoo po ito ang matutungayan natin mamaya. Kaya i-ready na po ninyo ang inyong mga sarili. At kung ano man ang inyong ginagawa, ituloy lang ninyo ang inyong mga ginagawa dyan. Kagaya nito, magbabasa muna tayo ng mga shoutout. Pa-shoutout muna tayo kasi mayroong mga kapatid dito na gusto magpa-shoutout. Ito, sabi niya, nanonood siya from Tansa, Cavite. Sino yan? Si kapatid na Bugs. Shoutout sa iyo, Boss Bugs. Dyan sa Tansa, Cavite. Nanonood daw siya. At saka ito pa, may nanonood pa. Ito naman yung ating sniper. Si kapatid na June Benedicto from lokal ng Bulihan, Bulacan. Shoutout po sa inyo dyan, kapatid. Ito ba, si kapatid na Ernesto Ramos. Shoutout po sa from Tayabas, distrito ng Quezon. At itong si kapatid na Dis from lokal ng Waipaho, distrito ng Hawaii Pacific, USA po ito ha. Ito pa, meron pa rito si kapatid na Mervin Andalis from distrito ng Batangas City. Nagpapabati po si kapatid na Elmer Garcia dyan po sa lokal na Bangged, Abra, na imbag nga aldaw kada kayo dito aming kakabsat. At si kapatid na Romeo Robles dyan po sa distrito ng Bacolod City, lokal ng Iloilo South. Nanonood si kapatid na Roy dyan po sa Nubalichis, Quezon City. So yun lang muna mga kapatid, mga kababayan at mga boss, yung ating mga mapabati rito. Siya hindi po natin nabati. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ngayon, sa susunod ng mga video natin, okay, mag-alala, ginagawa po ito natin sapagkat ito po ang ating nakaugalian. Ngayon, tuloy-tuloy na tayo rito. Gusto na ba ninyo pumunta sa Afrika mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ngayon, mag-ready na kayo sapagkat etong mapapanood natin talagang tatayo, sabi ko sa inyo,
Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, tatayo, titindig po ang mga balahibo natin dito sa ating mapapanood. Kaya i-ready ninyo ang inyong mga sarili at manood tayo, maglakbay tayo, panoorin natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila doon. Eto na po mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Eto na yung video. Namahagi ng mga care packages na naglalaman ng mga staple food items at ready-to-eat canned items. It's a good thing that you have done. Most of the people here, they even sleep without food. I'm very grateful to see a church like this one because the community benefits from this. Bukod sa mga care packages, ang mga residente ay tumanggap ng libreng mga gamot at libreng serbisyong medikal. Gayon na rin ng libreng konsultasyon sa mga medical practitioners. 12 dako, 6 na bansa, libu-libong natulungan. Sa dokumentaryong ito ng INC-TV, samahan niyo kami sa isinagawang seri ng mga paglingap ng Iglesia ni Cristo sa kontinente ng Afrika. Dito magsisimula sa mahihirap na mga lugar sa bansang Uganda ang isang serye ng paglingap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bansa sa kontinente ng Afrika. Sa unang proyekto ay samahan niyo kami sa kanlurang bahagi ng bansang ito. How it work? Karaniwan ng isang beses lang sa isang araw kung kumain ng pamilya ni Doreen. Ang ilang pirasong saging na ito, kailangan pa nilang tipirin upang sa kinabukasan ay may maibaon ng kanyang mga anak. Ebintu byona kuba pakinjira kubatinde sente zogura emboga zogura omuceeri muzajja sanjara leero kondabona abaguzi. Larawan si Doreen ng paumuhay ng maraming pamilya sa Nyahanga, Rampara District, mahigit sa 300 kilometro ang layo mula sa Kampala na siyang kapital ng bansang Uganda. Ang matinding kahirapan sa lugar na ito ang pangunahing dahilan upang ilunsad ang Lingap sa Mamamayan o Care for Humanity sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, katuwang ang Felix Y. Manalo Foundation. Nabo bashemererwe naza kweta abatahi banje na barrano na bine tata na bine mawe. We welcome each and every one of you to our activity today. Daan-daang care packages ang inihanda para sa mga residente. Bawat bag ay may lamang 10 kilo ng harina, 2 kilo ng asukal, at ng iba pa nilang mga pangangailangan. Sa pagtungo rito sa Uganda ay kaagad na mapapansin ang matinding kahirapan, hindi lamang sa mga kanayunan o villages, kundi maging sa mga lungsod nito, katulad ng Kampala na siyang kapital ng bansa. Sa kabila ng pag-asa na mas giginhawa ang buhay kung maninirahan sa lungsod, kabaligtaran ang nararanasan ng higit na nakararami, lalo pag naghihirap ang dati ng mahirap na kalagayan. Life is so hard. Life is not easy. I don't have a work, I don't work. Batay sa mga naging pag-aaral, halos 80% ng mga nakatira sa mga slum areas ang isang beses lamang kumakain sa isang araw. No supper, no breakfast. Marami pong tao ang nangangailangan po ng tulong habang inihahanda ang mga lingap. Bagamat hindi po mawawala yung pagod, sakripisyo, pero yun po ay kinikilala naming malaking tulong sa atin pong mga kababayan sa dakong ito. Sa ikalawang araw ng magkakasunod na lingap sa mamamayan dito sa kontinente ng Afrika, ang napiling lugar ay ang Kampala na siyang kapital ng bansang Uganda. At para mas maging maayos at mas mapayapang okasyong ito, ay dinala rito ang mga tutulungan sa isang malaking hall sa Nsambia Garden. Mahigit sa 1,000 residente ang nagtungo sa Nsambia Gardens, kung saan isinagawa ang Care for Humanity. Sa hanay ng mahihirap na residente sa Uganda, ang mga katulad nila
ng mga persons with disabilities o PWDs ang maituturing na pinakamahihirap. Gustuhin mang magtrabaho ng marami pero walang kakayahan. Ang pakiramdam naman ng iba ay hindi na sila napapansin o prioridad ng lipunan. Natatangi ang araw na ito para sa kanila dahil malaking pagbabago ang magaganap. Ayon sa mga residente, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon dito ng medical mission. Naganap po kami ng talaan ng mga ospital na kung saan kaya po nilang i-provide ang services na kailangan ng mga taong naninirahan po sa lugar na ito. At ang Aga Khan University Hospital ay nagdala ng kanilang mga laboratory po, nagdala ng mga gamot at batay din po sa napagtibay, nagugugulan ng Iglesia ni Cristo para maibigay ang pangangailangan ng mga may kapansanan. The PWDs are one of the what we call neglected individuals in the community. Even when they go to get services, they tend to be put aside or they are given the last chance. Nakita ng mga doktor ang ginawang paghahanda ng Iglesia ni Cristo para makatulong sa mga residente. It's brilliant. I mean, it's overwhelming for us to see the church coming out to reach out to a community, especially a community like this, a community of people that are disabled. These are the most vulnerable people in our community. Ang medical mission na ito ay bahagi ng isang komprehensibong pagtulong sa mga labis na nangangailangan dito sa bayan ng Kira sa Uganda. Kabilang sa mga ito ay ang pagkakaloob ng makakain ng ilang linggo, pagtatayo ng malinis na palikuran, pagbibigay ng water pump na mapagkukunan ng malinis na tubig, at ang pagpapaganda o repainting ng kanilang mga gusali. Looking at also the work that has been done here, I've seen the borehole, I've seen the toilet, I've seen the community, and these are the exact needs that this community actually needs. I don't know how we can express our happiness to you, but we are so grateful. Kinikilala maging ng mga nangunguna sa lokal na pamahalaan ang malaki na itulong ng proyektong ito. For somebody who is thousands of miles away, an executive minister, Eduardo Menalo, it's so amazing that somebody could have a heart like that. By means of this care for humanity, indeed, we felt the love of God and the concern of the church administration. Sa ika-4 na araw ng paglingap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang dako sa kontinente ng Afrika, narito kami ngayon sa bansang Malawi na siyang pang-4 na pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang unang pagdarausan dito ng pagtulong ay ang Lilongwe na siyang kapital ng bansa. Sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation, mahigit sa 1,000 pamilya ang nakatanggap ng care packages na may lamang mga pangunahing pagkain katulad ng harina at marami pang iba. Ifeo kunoko moyo wanthu akuno kwakauma wasintha kwambiri pazifukwa zakuti kumbali ya uzimu ili bwino kwambiri chifukwa titabwera kunoko ambiri kunoko achuluka komanso chali chimene akuyamikira kwambiri kunena kuti yusula bwino pambali ya Mulungu komanso pambali yathu ndiye kuti yasintha kauma ino chifukwa ambiri akusangalala chifukwa cha mmene thandizo likubwerera lakuthupi komanso lakuzimu. Ndiye ifeyo kunoko anthu onse ndiwosangalala kwambiri moti mpingo ukuonetsa kuti ndiwochepa kutsogolo kuti pempha ndithu pena kuti pakakhaleka awandiyeka kuti pakamangidwe olo sukuluso ikakhalepo ziko kwambiri. Pinakinabangan din ng mga residente ang medical mission. Dito ay nagbigay ng libreng konsultasyon at mga gamot na karaniwang hindi na kayang tugunan ng mga magulang para sa kanilang mga pamilya. These are expensive medicine. In the most of our government hospitals, like health centers, we cannot find this kind of medicine, right? But the church bought it, so we really appreciate for that. Yes, I'm very, 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 very thankful. These are our community, so you are really helping our community. So I'm very, very thankful, and I'm grateful for that. Our friend Church of Christ, they are just giving it for free. We really appreciate for that. Ganito ang pangkaraniwang tubig na sinasalok ng maraming residente sa mga liblib na villages sa bansang Malawi. Katulad ng mga nasa Chapongo Village, sa sapang ito sila madalas na kumukuha ng maiinom at magagamit sa iba't ibang gawaing bahay. Masukal man at delikado,
Pero kailangan nila itong tiisin sapagkat milya-milya ang layo ng kanilang komunidad mula sa lugar na maaaring mapagkukunan ng malinis at ligtas na inuming tubig. tirakhala kulira ropetsedwa timakarunga madzi apaseli paja koma timakhala kulirira mwa madzi aja amalibwereka mimba. Subalit sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa Chapongo. Before, they had to travel several kilometers to get their water. But now, it's next door to them. They can easily get their clean water for their daily survival. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, damang-dama sa kanila ang malaking kasiyahan sa paglingap na kanilang natanggap. In the inauguration, they were singing, so they're very thankful and very happy that they have clean water for many, many years to come. Matapos ang pagkakaloob ng malinis na tubig na maiinom para sa mga nasa Chapongo Village, kasunod na isinagawa ang pag-aabot ng mahakain sa Imbugo Village. Nakatawag ng pansin maging sa mga major TV networks ang magkakasunod na pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa bansang Malawi. About 1,300 people from Lilongwe have received care packages. Innocent Kunchero Oliver Bushik. Wa the Iglesia ni Cristo Church of Christ ni Felix Manalo Foundation. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang mga aktibidad na ito sa magkatabing village ng Chapongo at Imbugo sa Lilongwe City ay ang panlimang araw ng proyektong lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo at ng FOM Foundation sa kontinente ng Afrika. Sa ika-6 na araw ng paglingap ng Iglesia ni Cristo dito sa kontinente ng Afrika, sa pagkakataong ito ay nandito kami sa Chisembuero Village sa Salima, Malawi, kung saan inaabangan ng maraming mga residente ang isasagawang inaugurasyon ng water pump sa dakong ito. Ang Chisembuero Village ay isa sa mga liblib na pamayanan sa Salima District. Mula sa Lilongwe, na siyang capital ng bansang Malawi, ay mahigit sa 2 oras ang biyahe. Sa aming pakikipag-usap sa mga residente ng village na ito, lalo naming naunawaan kung bakit ganito na lamang ang kanilang kasiyahan. Ndani kubo yampu na lumo ndani mazadzana watu mwino mamenyana kumene kwacho limbira na madzi zimasowa madali tsangara mene wa masowa ngati kuno. Hindi ito ang unang pagkakataon na sila'y natulungan ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa mga nagdaang panahon, ay ilang beses na rin silang nakatanggap ng care packages mula sa proyektong lingap sa mamamayan. Noong panahon po na wala pa po itong ating bagong borehole po, sila po ay nag-iigib ng halos nasa 2 kilometro, makakuha lamang po ng tubig na kanilang magagamit. Talaga pong makikita nyo sa kanilang mga muka na sila po ay totoong masaya, na sila po ay nagkaroon ng malinis na tubig na ito po ay malapit sa kanilang mga tahanan. At bahagi ng komprehensibong pagtulong sa kanila, marami sa mga nakatira sa village na ito ay nabigyan ng hanap buhay sa pamamagitan ng livelihood projects ng Iglesia ni Cristo, katulad ng eco-farming at ng livestock project. We are here upon the instruction of Brother Eduardo Manalo, beginning tomorrow, going to start being a worker of this farm. Noon pong August 2019 ay isinugo po ng kapatid na Eduardo Manalo, ang kapatid na Jun Santos, para po makabili po ng lupa dito po sa Malawi. Sapagkat ang Malawi po ay, kung ating pong aalamin, ay isa po sa pinakamahihirap na bansa dito po sa Afrika. At gusto po nila na makatulong po tayo dito sa mga taong nangangailangan. Bagamat ang Iglesia ni Cristo po ay tumutulong sa abot po ng ating makakaya sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan, hindi po nagkasya ang pamamahala doon, kundi nagbigay po sila ng ganitong proyekto na makatutulong pangmatagalan po, lalo na dito po sa bahaging ito ng daigdig. Ayon sa mga residente, sa pamamagitan ng mga tulong na kanilang natanggap, nagdulot ang mga ito hindi lamang ng malaking kagalakan, kundi maging ng panibagong pag-asa na sa darating na panahon ay makakaahon sila sa labis na kahirapan at mabibigyan ng mga anak
ng magandang kinabukasan. Ang sumunod na pinagdausan ng Care for Humanity Project ay ang bansang Zimbabwe. Mula sa kapital nitong Harare City, mahigit sa 120 kilometro ang aming nilakbay patungo sa lungsod ng Chinoyi. Katulad ng maraming rehiyon sa Zimbabwe, ang Chinoyi ay labis na naapektuhan ng pag-urong ng ekonomiya. We don't have business. We don't have work. And people are getting little money. Bilang tugon, namahagi ang Iglesia ni Cristo ng mga care packages na naglalaman ng mga pangunahing pagkain pati na rin ng mga hygiene kits. Pinakinabangin ito ng halos 500 pamilya. I'm feeling happy just because the Church of Christ has moved me from hunger, thirst, all the great of hope is in my heart. Pinangunahan ni kapatid na Rico Del Rosario, ang tagapangasiwa ng distrito ng Southern Africa, ang gawain ito ng pagtulong. Church of Christ is uplifting the children and all people in Zimbabwe. Ito po ay muli pong nangyari sa tulong po ng pamamahala at yun pong bunga ng pagtuturo nila na pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Mula po sa mga paghahandog, mula sa puso ay ito rin po ang ginagamit sa patuloy na paglingap sa maraming mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Ang Zimbabwe ay isa sa mga pinakabagong bansa na isinama sa outreach programs ng Iglesia ni Cristo. Pagdating namin sa bansang South Africa, ang unang pinagdausan ng paglingap ay ang Machulo. Dito namin nakilala si Fortunate. My name is Fortunate Ndlovu. Mapalad ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Subalit tila hindi tugma ang kahulugan nito sa uri ng kanyang pamuhay. So it's so difficult. Sometimes I'm sleeping without food. Pero sa araw na ito, maiiba ang kanyang kwento. Machulo Community Center sa bansang South Africa. Ito ang pangwalo na pagdarausan ng Iglesia ni Cristo ng proyektong lingap sa mamamayan dito sa kontinente ng Africa. Karamihan sa makikita po ninyo ng mga narito at tinutulungan ay mga residente sa tapat lamang ng venue na ito. Namahagi ng mga care packages na naglalaman ng mga staple food items at ready-to-eat canned items. It's a good thing that you have done. Most of the people here, they even sleep without food. I'm very grateful to see a church like this one because the community benefits from this. Bukod sa mga care packages, ang mga residente ay tumanggap ng libreng mga gamot at libreng serbisyong medikal. Gayon na rin ng libreng konsultasyon sa mga medical practitioners. Kitang-kita po ang saya ng mga tao na naabot ng paglingap ng iglesia. Katunayan nga ay karamihan sa kanila ay nasasabi nila yung siyamonga o salamat. We've got many ways to say, but we need to say thank you, the Iglesia ni Cristo Church of Christ. At para kay Fortunate, ang nadama niyang pag-ibig mula sa kanyang kapwa ay isang bagay na hindi niya malilimutan. There is no other church who can do this for a person. Na dahil sa pangyayaring ito ay kanyang napagtanto na may pag-asa pang maging tama ng kanyang pangalan ay Fortunate. Siyabonga kakhulu. 6 na taon na ang nakaraan nang isagawa ang inaugurasyon ng Umlaut Garment Factory dito sa Kwakwa sa bansang South Africa. Sa paglipas ng mga panahon, marami ng mga residente na tulungan at nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang mga nooy walang kasanayan sa pananahi at sa iba pang mga gampanin sa factory ay dumaan sa training upang maihanda sa kanilang mga gampanin. Sinuruan po namin sa machine. Kaya nga po mayroon tayong training center dito. Tapos yung pong talaga hindi pwede, ginawa po namin yung mga servisan, at saka yung sweeper, at saka yung pong naglelay ng tela. Ang ganitong factory ay naglalayo na makapagbigay ng matatag na kabuhayan sa mga residente.
Ayon sa mga factory workers, malaki ang naitulong ng hanap buhay na ito para sa kanilang pamilya. When I got the job here, it's improved me a lot and my life is changed a lot. My child sometimes is working long distance from home to school with her own food. Now I'm getting the money for transport for her, then finish the matric now. I've made a lot of things since I was working here. I built my own house. I see where I'm going now. Now my life has direction. I see many changes in my life right now. I'm blessed. I'm blessed indeed. I'm blessed. With the charitable arm of the church, the Felix Y. Manalo Foundation, we are gathered here today to help each and every one of you. Praise be to our Almighty God. As part of the series program of the church administration, especially here in the continent of Africa, this livelihood project, the Garment Factory, has been blessed to be remembered, and they are remembered for their dedication in the employment given to them. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, patuloy na naipadarama sa kapwa ang malaking pag-ibig na sila'y matulungan na makaahon sa labis na kahirapan. Kabilang sa mga livelihood projects ng Iglesia ni Cristo sa bansang South Africa ay ang ganitong mga eco-farming. Patuloy na nakatutulong ito sa mga taga-Lidi brand. Sa malawak na lupain na ito sa Petersburg ay patuloy ding marami ang nabibigyan ng hanap buhay. Pagkatapos naming mapuntahan ang dalawang eco-farming projects na ito, ay tumuloy na kami sa King Williamstown. So from KwaZulu-Natal, I came to Eastern Cape. I came to do a work here. No work, it's very hard to find work there. Mula sa kanilang dating tahanan, mahigit sa 500 kilometro ang nilipatan ng pamilya ni Sarpong. I found work here. Ngayon residente na siya sa King Williamstown sa pag-asang magkakaroon ng matatag na hanap buhay. Subalit katulad ng marami, hindi lamang ang sarili niya ang kanyang itinataguyod, kundi ang kanyang buong pamilya. I have children who are graduates, but they can't find jobs. So all of them, we are in one place, we are sitting at home. Sa kasalukuyan ay umaabot sa 32.9% ang walang trabaho dito sa bansang South Africa. Kaya hindi katakataka na marami ang nangangailangan ng agarang tulong. I've got no food in my house. I've got no work. It's hard. It's too hard. Kaugnay nito, muling isinagawa ng Iglesia ni Cristo ang proyektong Care for Humanity dito sa King Williamstown, na puno ng ngiti ang bawat pamilya na pinagkalooban ng food parcels. Para sa marami, hindi lang ito simpleng pagkain sa kanilang mga mesa, kundi kapanatagan sa kanilang mga isipang laging nag-aalala tungkol sa kanilang mga kumakalam na sikmura. 3 months. 3 months. So last maybe 2 months. It helps. It helps. It will help. It will help. Bukod sa pagkain, ang mga pamilya sa lugar na ito ay salat din sa serbisyong pangkalusugan, kaya't isinagawa rito ang medical mission. Libreng check-up at mga gamot ang ibinigay ng mga health workers mula sa Iglesia ni Cristo sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation. It's very expensive. Got food parcels, medication. We have a lot. We are very, very happy. Mula sa Maseru na siyang kapital ng Lesotho ay 1.5 oras ang biyahe patungo sa Mafeteng na siyang dako ng paglingap. Sa ganitong panahon, batay sa mga residente ay mas mahirap na maghanap buhay. Ho fitlheletsa hana jwale ga sokoti dijo tsa rona re tla kotula kgwedi e tlang ya bo 7 a di fumana ha re lemme ha ba di teng masimong la maobane maoba Maria ke fumelwa ka o tshala serame ke rata ti tsoka ti se nthatafellang gone jwale tlala go boima gagolo gona jwale bo boima mo food. Hanggang sa kabundukang bahagi na ito ng Mafeteng ay makikita ang pagsisikap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na makapag-abot ng tulong. This is a great help because it is so difficult for us to make ends meet.
but the church administration gave us this for free. So we thank Brother Eduardo Himanaro so much. Now they have the maize meal, they have the oil, the cooking oil, and they have the box of matches for them to keep the bodies warm. So really this give an impact to the life of the people here. Sa isang seri ng paglingap na ito sa kontinente ng Afrika, ang huli naming tinungo ay ang Burundi. Kilala ito bilang pangalawa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Bukod sa pagkakaloob sa kanila ng mahakain, sinorpresa rin sila ng mga bagong bisikleta na kanilang magamit sa transportasyon at sa paghahanap buhay. On behalf of the Iglesia ni Cristo Church of Christ, we are deeply honored to wholeheartedly present and give these gukomeje kutubangukira kuja ku bikorwa no kwiyunguruza kwinyohera kuza ndagenda ndetse sincirwa no kwishuri. Uwo mugambi ufise intumbero atari igihe gito gusa, ariko kandi no kugira ngo bafashe abo bose babikeneye kugira ngo batorere inyishu iyo mihangayiko ijanye no kwiyunguruza abanyagihugu. Igihe cyose bazoba bariko baranyonga rino kinga, bazoba bariko baranyonga ku vyizigiro bibashikana kuri kazoza keza. Murakoze cyane. Mula sa Uganda, Malawi, Zimbabwe, South Africa, Lesotho, at Burundi, ang kanilang karanasan ay tinahin ng iisang kwento, ang paglingap ng Iglesia ni Cristo. Libu-libong pamilya ang natulungan, nabigyan ng atensyong medikal at malinis na tubig. Tulong na hindi pansamantala kundi pang matagalan.